totoo po ba kung meron man tayong isa sa mga pinakahangad para sa ating pamilya, makaranas ng isang himala mula sa Diyos? Totoo ba yan? Sino po rito naghahangad na makaranas ng isang himala mula sa Panginoon para sa kanyang pamilya? At sino po aminado, kasama doon sa mga prayers mo, yung himala ng kagalingan para sa pamilya mo eh. At the same time, sino po aminado, kasama doon sa mga prayers mo, yung himala ng kagalingan para doon sa relasyon sa loob ng iyong pamilya. At higit sa lahat, sino po aminado, kasama doon sa mga prayers mo, yung himala ng kagalingang pinansyal sa pamilya mo. Sino po rito nangangailangan ng pinansyal? Alam niyo po, again, kasama doon sa mga dalas na hinaharap o madalas na hinaharap ng pamilya, yung problema sa pera. Totoo ba yan? Totoo ba kasama doon sa madalas na hinaharap ng pamilya, yung problema doon sa kabuhayan? Sino po rito humarap na sa problema sa kabuhayan? At the same time, kasama doon sa madalas na hinaharap ng maraming pamilya, yung problema doon sa kahirapan o yung mga panggastos doon sa mga imposibleng bayarin. Alam niyo po, maraming mga pamilya, kasama doon sa mga hinaharap nila, yung mga imposibleng bayarin, yung mga imposible na pag-ahon sa kahirapan. At ito po ang masakit na realidad sa journey ng pamilya. May mga pamilya, yung imposible o yung problema sa pera, parang imposible ng maayos. Totoo ba yan? Sino nakaranas na rito na parang yung problema sa pera ng pamilya mo, parang imposible ng maayos? At ito po ang isa sa mga masakit na realidad sa journey ng pamilya. May mga pamilya, yung problema sa pera, parang imposible ng maayos. At ito po yung masakit na realidad sa journey ng pamilya. May mga pamilya, yung problema sa kabuhayan, parang wala ng pag-asa. At parang wala ng solusyon yung kanilang mga bayarin. Alam niyo po, madalas ang pamilya, pag dumadaan doon sa problema sa pera, tila imposibleng maayos, alam niyo po, hindi pwedeng hindi maapektuhan ang kapayapaan sa loob ng pamilya. Totoo po ba yan? Kapag ang pamilya dumadaan doon sa mga malalaking problema sa pinansyal, hindi pwedeng hindi maapektuhan ang kapayapaan sa loob ng pamilya. Ito po ang totoo. Pag ang pamilya dumadaan sa problema sa kabuhayan na tila wala ng pag-asa, hindi pwedeng hindi maapektuhan ang samahan sa loob ng pamilya. At ito po ang totoo. Pag ang pamilya ay dumadaan sa problema sa bayarin na tila wala ng solusyon, hindi pwedeng hindi maapektuhan ang katatagan ng pamilya. Dinadaanan o pag ang pamilya ay dumadaan sa matinding problema sa kabuhayan, sa pera, sa mga bayarin, hindi pwedeng hindi maapektuhan yung samahan sa loob ng pamilya, yung katatagan ng pamilya, at the same time, yung kapayapaan sa loob ng pamilya. Basta may problema na sa pera, kasamang naaapektuhan yung samahan sa loob ng pamilya. Kasamang naaapektuhan yung katatagan ng pamilya, kasamang naaapektuhan yung kapayapaan sa loob ng pamilya. Pansinin nyo, yung byuda ng isang propeta na lumapit at tumingin ng tulong kay Eliseo, dito po yan sa 2 Kings chapter 4, verses 1 to 7, pansinin nyo, malinaw sa kanya, mag-iiba kwento ng pamilya niya pag hindi na solusyonan ang problema nila sa pera. Ang sabi doon, meron tayong to. Alam niyo po, malinaw na malinaw sa kanya, pag hindi naging naapekto o hindi nakabayad ang kanilang pamilya, hindi na sila magkikita-kita na pamilya. Hindi na sila magkikita-kita na mag-iina. Ganong katindi ang pinagdadaanan nila na problema. Alam niyo po, higit sa lahat, malinaw sa kanya, himala na lang ng Diyos ang makapagsasalba sa kanila. Alam niyo po, nung lumapit itong byuda ng isang propeta sa kay Eliseo, ang sabi niya, kailangan namin ng tulong dahil yung mga anak ko ay kukunin na
nung pinagkakautangan namin. Sa kanila pong panahon, pwedeng ipambayad yung kanilang mga anak bilang alipin doon sa kanilang pinagkakautangan. So dito, tinanong siya ni Eliseo, ang sabi ni Eliseo, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? So sumunod doon, may inutos itong si Eliseo sa biyuda at sinunod niya yung sinasabi nitong si Eliseo at pagkatapos nun, nagsimula ang himala sa kanilang buhay. Totoo po ba? Madalas, malinaw na sa atin na ang makapagsasalba na lang sa problema ng pamilya sa pera, himala ng Diyos. Sino po rito aminado? Sometimes, iyon na yung alam mo, iyon na yung naramdaman mo na wala nang ibang pwede pang makapagsalba sa problema sa pera ng pamilya maliban ng himala ng Diyos. Totoo po ba? Madalas, malinaw na sa atin na ang tanging makapagsasalba doon sa problema ng pamilya sa kabuhayan, himala na lang ng Diyos. Doon sa mga imposibleng bayarin na ang tanging makapagsasalba na lang, himala ng Diyos. Sino po rito? At some point ng buhay mo, hinarap mo yung tila imposibleng bayarin sa buhay. Na-experience nyo na po yun? Na kahit ilabas mo na lahat yung ilalabas mo, hindi pa rin kakasya. Na kahit mangutang ka na ng mangutang, hindi pa rin kakasya doon sa bayarin mo. Doon sa kailangan mo. By the way, sino po nangailangan na rito ng malaking pera? Alam niyo po, again, sometimes, pag dumadaan tayo doon sa matinding pangangailangan ng pera, ang pakiramdam natin talaga, wala nang ibang makapagsasalba sa atin kundi ang himala na lang ng Panginoon. Alam niyo po, kaya nga ganun kaimportante sa lahat ng pamilya kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng himala ng Diyos para sa iyong pamilya. Dapat malinaw sa atin, ano ba talaga ibig sabihin ng himala ng Diyos para sa ating pamilya. Alam niyo po, unang-unang ibig sabihin ng himala ng Diyos para sa pamilya, miracle is turning your family's impossibilities to your family's possibilities. Totoo po ba, maraming pamilya, napakarami ng kinaharap na tila imposible na sa umpisa pero naging posible sa huli. Sino po rito na-experience na yon? Na hinayaan ng Diyos na maranasan mo, humarap ang pamilya mo sa tila imposibleng sitwasyon, pero at the end of the day, naging posible pa rin. Totoo po ba? Maraming pamilya, napakaraming hinarap na bayarin na tila imposible nang mabayaran, pero at the end of the day, hinayaan ng Diyos na mabayaran mo. Sino po rito na-experience na yon? Yung alam mo parang hindi mo kayang bayaran. Yung dumating na dapat mong bayaran, pero at the end of the day, nabayaran mo pa rin. Sino po rito mga sinupresa nung kanilang electric bill ngayon? Alam niyo po, sometimes, dumarating tayo doon sa point ng buhay natin na tila imposible na yung kakulangang pinansyal na hinaharap ng pamilya. Sino po rito na-experience na yon? Na yung kakulangan sa pamilya mo, tila imposible nang masolusyonan. Yung tila, sabi nga doon sa isang nabasa ko kahapon na ang meaning pala ng payslip doon sa mga working, madulas na pera. Yung pagka dumating, ang bilis na nawawala. Napansin niyo yan? Sometimes, hindi pa natatapos yung bayarin natin sa isang area ng buhay natin, may dumarating na naman bagong bayarin Sino po rito na-experience na yon? Yung, alam mo, hindi na sasakto yung darating na pera, pero may panibagong dumarating na namang bayarin. Pero alam niyo po, again, minsan, dumarating tayo doon sa point na parang imposible yung sitwasyon na pinagdala na sa atin ng Panginoon. Dumarating tayo doon sa point na parang imposible nang mabayaran yung bayarin, parang imposible nang masolusyonan yung kakapusan, pero at the end of the day, ginawang posible ng Diyos yung lahat. Ano pinapakita rito? Alam niyo po, unang-una na pinapakita rito ng Panginoon, madalas yung mga imposibleng problema sa pera, ginagamit ng Diyos para makita mo
kaya niyang gawin sa imposible mong sitwasyon. Pinapakita ng Panginoon, dinadala ka ng Diyos doon sa sitwasyon na yon para makita mo kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Alam niyo po, minsan dadaling ka talaga ng Panginoon doon sa ganung sitwasyon para lang ipakita sa'yo, anak, ito yung kaya kong gawin doon sa sitwasyon mo. Minsan dadaling ka talaga ng Diyos sa imposibleng bayarin para lang makita mo yung kayang gawin ng Diyos doon sa bayarin mo. At minsan, dadaling ka talaga ng Diyos sa imposibleng kakulangan sa pera para lang makita mo kung ano yung kayang gawin ng Diyos doon sa kakulangan mo sa pera. Pansinin nyo, yung byuda ng isang propeta, hindi na niya alam ang gagawin sa imposibleng sitwasyon nila ng mga anak niya. Wala silang pambayad, wala silang properties, wala silang kabuhayan na pwedeng ipambayad para hindi makuha yung mga anak niya. Yung byuda ng isang propeta, hindi na niya alam kung papaano pa ang gagawin nilang mag-iina. And at the same time, hindi na niya rin alam kung ano pa ang gagawin niya, hindi lang doon sa kanilang imposibleng sitwasyon, maging doon sa kanilang imposibleng bayarin at kakulangan. Sino po aminado? Sometimes, hindi mo na alam ang gagawin mo sa sitwasyong meron ka sa problema sa pera. Sino po rito na-experience na yon? Hindi mo na alam paano mo babayaran yung dumating na bayarin sa'yo. Hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo para makaalis doon sa imposibleng sitwasyon ng sobrang kakulangan sa pera. Pero sino po rito aminado? Sometimes, at the end of the day, pinakita sa iyo ng Panginoon na hindi lang pambayad, kundi sobra-sobra pa sa kailangan mo ang binigay ng Panginoon. Sino po rito na-experience na yon? Ito yung kailangan mo, pero kahit ang tingin mo, imposible siya, higit pa doon sa kailangan mo, binigay ng Panginoon. At the end of the day, nagulat ka pa bigla. May dumating, sobra pa doon sa kailangan mo eh. Anong pinapakita rito? Higit ang kayang gawin ng Diyos sa imposible mong sitwasyon. Higit ang kayang gawin ng Diyos sa imposible mong bayarin. At higit ang kayang gawin ng Diyos sa imposible mong kakulangan sa pera. Ikalawa, madalas, yung mga imposibleng problema sa pera, ginagamit ng Diyos para makita mo, hindi ka nag-iisa sa problema mo. Totoo po ba ang laki ng tendency na maramdaman mo na parang nag-iisa ka lang pag humaharap ka sa tila imposibleng sitwasyon ng buhay mo? Sino po rito na-experience na yon? Nung dumating yung matinding problema sa buhay mo, lalo na sa usapin ng pera, pakiramdam mo parang nag-iisa ka na lang. Sino po rito na-experience na yon na nung dumating yung matinding problema mo sa kakulangan sa pera, pakiramdam mo, unti-unti nawawala yung mga tao sa paligid mo. Na-experience na po yan? Ang laki kasi ng tendency na talagang maramdaman mo na parang nag-iisa ka lang pag humaharap ka na doon sa ganong sitwasyon ng buhay mo. Why? Kasi nga, pag nandoon ka na sa tila imposibleng sitwasyon ng buhay mo, mas marami yung nawawala kesa nag-i-stay sa tabi ng isang tao. Totoo po ba yan? Pag ang isang tao dumarating doon sa matinding problema sa pera, dumarating doon sa matinding kakapusan, dumarating doon sa matinding kakulangan sa pera, unti-unti makikita mo, mas marami yung nawawala kesa nag-i-stay sa tabi mo. Totoo ba yan? Sino na-experience na yon? Kapag ka pala nandoon ka sa tila imposibleng sitwasyon ng pera sa buhay mo at ng pamilya mo, doon mo marirealize na hindi pala lahat ng tinulungan mo, tutulungan ka. Totoo ba yan? At pag nandun ka sa tila imposibleng problema sa pera, doon mo mas mapapatunayan, nag-iiba pala talaga ang trato ng tao depende sa financial situation ng isang tao. Ang tanong, madali ba siya? Hindi. Dahil sobrang sakit na makita
na may mga tao na sasamahan ka lang hanggat meron ka. Totoo po ba yan? Masakit yon na makita mo na yung mga tao sasamahan ka lang pala pag meron ka. Sobrang sakit na makita na yung mga tinulungan mo, hindi ka nakilala nang ikaw na yung nangangailangan. At sobrang sakit na makita na yung mga tao sa paligid mo na nag-iba na sa'yo dahil wala ka ng pera. Pero ang good side nun, sa puntong unti-unting nawawala ang mga tao sa tabi mo, doon mo mas mararamdaman o doon mas ipararamdam ng Diyos sa'yo na nasa tabi mo lang siya. Sa puntong unti-unting nawawala ang tulong ng tao sa'yo, doon mas ipararamdam ng Diyos sa'yo ang tulong niya. At sa puntong unti-unting pumapangit ang trato ng mga tao sa'yo, doon mas ipararamdam ng Diyos sa'yo na espesyal ka sa Diyos. Ikalawa, ano ba ibig sabihin ng himala ng Diyos sa pamilya? Miracle is turning your family hopelessness or family's hopelessness into your family's gratefulness. Totoo ba may mga sitwasyon ng pamilya na halos ubusin ang pag-asa ng pamilya? Sino po rito na-experience na yon? Na halos ubusin nung sitwasyon yung pag-asa ng inyong pamilya. Lalo na dun sa grabing sitwasyon sa pera o problema sa pera. Totoo po ba may mga bayarin ng pamilya na halos ubusin ang pag-asa ng pamilya? At totoo po ba may mga problema sa pera ang pamilya na halos ubusin ang pag-asa? What's the point? Sino po naniniwala sa panahong tila ubos ang pag-asa nyo na maaayos pa ang sitwasyon ng problema sa pera ng pamilya, bigla may solusyong ibibigay ang Diyos? Totoo po ba yan? Sa panahong tila ubos na pag-asa nyo na mababayaran pa yung mga bayarin ng pamilya, bigla may pambayad na ibibigay ang Diyos. At sino po naniniwala sa panahong tila ubos na ubos ang pag-asa na matutugunan pa ang problema ng pamilya sa pera, bigla may perang ibibigay ang Diyos? What does it mean? Una, madalas ang matinding problema sa pera, pagpapatunay na may kayang gawin ng Diyos na hindi kayang gawin ng tao. Totoo po ba yan? Sino aminado? Sometimes, sa gitna ng tila imposibleng sitwasyon ng pamilya mo, ikaw na mismo aminado, wala ka nang magagawa, bigla may ipinaranas ang Diyos na himala sa pamilya mo. Sino po rito na-experience? Sometimes, sa gitna ng tila imposibleng bayarin ng pamilya mo, ikaw na mismo aminado, hindi nyo kaya to. Pero bigla, may ipinaranas na himala ang Diyos sa pamilya mo. At sino po aminado? Sometimes, sa gitna ng tila imposibleng problema ng pamilya mo sa pera, alam mo, wala ka na talagang magagawa at kahit sino sa pamilya mo, bigla, ipinaranas ng Diyos ang himala sa pamilya mo. At sa lahat ng yon, wala kang nasabi kundi, salamat, Panginoon. Sino po rito na experience na yon? Nung biglang dumating ang himala ng Diyos, wala ka na lang nasabi kundi, salamat, Lord. Ano pinapakita rito? Alam niyo po, sa puntong punong-puno ka ng pag-aalala, papalitan ng Diyos ng pasasalamat ang mga pag-aalala mo. Ikalawa, madalas ang problema sa pera ng pamilya, hinahayaan ng Diyos para mas patibayin pa tulungan sa loob ng pamilya. Totoo ba, madalas ginagamit ng Diyos yung mahihirap na sitwasyon ng pamilya sa pera para lang mas magkatulong-tulong ang pamilya. Minsan, gagamitin talaga ng Diyos yung matinding problema sa bayarin ng pamilya para lang magkatulong-tulong ang mga tao sa loob ng pamilya. Pansinin nyo, yung byuda na asawa ng propeta at yung dalawang anak niya, tulong-tulong sila doon sa panghihiram ng mga lalagyan ng langis. Tulong-tulong sila sa paglalagay ng langis. For what reason?
para mabayaran ang utang nila at higit sa lahat, para hindi sila magkahiwa-hiwalay. Kaya nila ginawa yon, hindi lang para mabayaran ang utang nila, kung hindi para hindi na sila magkahiwa-hiwalay pa. Ano pinapakita rito? Pag hindi nabuklod ng yaman ng pamilya, magpapadala ng kakapusan ng Diyos para buklorin ang pamilya. Pag hindi napagsama-sama ng kasapatan ang pamilya, magpapadala ng kakulangan ng Diyos para mapagsama-sama ang pamilya. At pag hindi nabuo ng kasaganaan ang pamilya, magpapadala ng kasalatan ng Diyos para mabuo ang pamilya. Dahil doon, pasasalamatan nyo pa ang Diyos dahil pinanatili kayong buo. Ikatlong ibig sabihin ng himala ng Diyos para sa pamilya, miracle is turning your family's closed door to an open door of your family's new beginning. Totoo ba minsan ang tingin natin sa mahihirap na sitwasyon sa pera ng pamilya, parang nagsasaradong pintuan para sa pamilya? Sino po rito naramdaman na yon? Nung dumating kayo doon sa matinding problema sa pera, matinding bayarin, matinding kakapusan, pakiramdam mo parang merong saradong pintuan para sa pamilya nyo. Alam niyo po, sino aminado? Madalas yung tingin natin sa sitwasyon natin, ibang-iba sa tingin ng Diyos. Totoo ba yan? What's the point? Una, madalas ang pagsasarado ng pintuan ng Diyos, protection yun ng Diyos para sa future mo at ng pamilya mo. Sino po naniniwala? Ang Diyos hahayaang makaranas ka ng problema, ang pamilya mo, ng mahirap na sitwasyon sa pera para proteksyonan ka at ang pamilya mo in the future. Alam niyo po, minsan hahayaan ng Diyos na makaranas kayo ng matinding bayarin, imposibleng kakapusan, grabing kakapusan sa pera para proteksyonan ka at ang pamilya mo in the future. Ang tanong, in what way pinoproteksyonan ng Diyos ang pamilya natin in the future sa mga ganong sitwasyon? Pansinin nyo, sino aminado? Sa panahong grabe hirap ng pamilya nyo sa pera, ang dami nyong magagandang learnings sa finances. Sino po rito? Aminado. Nung dumaan kayo sa matinding problema ng pamilya, mas marami kayong natutunan. Mas marami kayong nadala na bagong magagandang karanasan sa buhay. Sino po aminado? Sa matindi o sa panahon ng matinding bayarin ng pamilya, ang dami niyong natutunan about wise spending. At sino po aminado? Sa panahong grabe kakapusan nyo sa pera, mas natutunan nyo yung pagiging good steward ng Panginoon. Alam niyo po, kaya pala minsan, hinahayaan ng Diyos yung mga ganong bagay sa buhay natin para mas marami tayong matutunang magagandang bagay sa buhay. Para mas matutunan natin ang pagiging mabuting tagapangalaga ng yaman na meron tayo. Alam niyo po, at dahil doon, mas nagiging secure ang future ng family mo. Pag marami kang natututunan about wise spending, pag marami kang natututunan about being good steward ng Diyos, pag marami kang learnings sa mga masasakit mong karanasan, alam nyo, ginagamit yun ng Diyos para ma-secure ang future ng pamilya mo. So si Lord, again, ipararanas talaga yon para proteksyonan ka at ang pamilya mo dun sa hinaharap. Ikalawa, madalas ang pagsasarado ng pintuan ng Diyos, direction ng Diyos para sa deserve mong buhay at ng pamilya mo. Totoo po ba? Pag nakakaranas na tayo ng grabing sitwasyon sa pera, ang tanong agad natin sa Diyos, Lord, bakit? Sino po aminado? Sometimes, iyo kagad yung naitanong mo sa Diyos nung dumaan ka sa matinding problema. Sino po rito aminado? Nung dumating ka sa matinding bayarin ng buhay,
ang pamilya mo, nung dumating ang pamilya mo sa matinding kakapusan, ang una mo kagad na sabi, bakit po, Panginoon? Alam niyo po, lagi kagad, ang natatanong natin sa Panginoon, bakit? Nakakalimutan natin yung mas tamang tanong na, Lord, saan? Dapat pala, pag dumadaan tayo dun sa mga ganong sitwasyon ng buhay natin, hindi bakit ang tanong natin sa Panginoon, kundi dapat ang tanong natin sa Panginoon, Lord, saan? Kasi nga ito ang totoo. Sa bawat grabing sitwasyon na hinahayaan ng Diyos na madaanan ng pamilya mo, laging may bagong direksyon na gustong pagdalhan ang Diyos sa pamilya mo. Hindi lang basta pinaranas ng Diyos yung matinding kakapusan, yung mahirap na bayarin, yung problema o yung matinding sitwasyon sa pera, kung hindi, laging merong bagong direksyon na gustong dalin ang Diyos sa pamilya mo, kaya niya pinaranas yun. Sa bawat imposibleng bayarin na hinahayaan ng Diyos na daanan ng pamilya mo, laging merong gustong ang Diyos na bagong pagdalhan sa inyo. Alam niyo po, lahat ng yon pwede mong mamiss at ng pamilya mo pag hindi mo naunawa ang ganap kung ano nga ba ang ibig sabihin ng himala ng Diyos sa pamilya. Now, ang tanong, bakit maraming pamilya namimiss yung maraming himala ng Diyos sa kanilang buhay? Sino po naniniwala? Hindi naman natatapos ang paghihimala ng Diyos sa mga anak niya. Totoo pa ba yan? Sino naniniwala? Hanggang sa oras na to, meron pang nakalaang himala ang Diyos sa pamilya mo. At sino po naniniwala, even in the future, marami pang himala na nakalaan ng Diyos para sa pamilya mo. Alam niyo po, bakit namimiss ito ng maraming mga tao at maraming mga pamilya? Una, maraming pamilya napagod nang maghintay sa himala ng Diyos. Totoo po ba may mga pamilya na napagod nang maghintay sa himala ng Diyos? Napagod na umasa na maaayos pa ang sitwasyon ng finances nila. May mga pamilya na pagod ng umasa na isang araw matatapos din yung mga imposibleng bayarin nila. At may mga pamilya na pagod ng umasa na isang araw makakaalis din sila doon sa grabing kakapusan sa buhay. What does it mean? Una, hindi ka pwedeng umasa sa himala ng Diyos nang hindi mo kayang pagtiwalaan ang panahon ng Diyos. Alam niyo po, ito yung isang bagay na dapat hindi natin nakakalimutan. Hindi ka pwedeng umasa sa himala ng Diyos nang hindi mo kayang pagtiwalaan ang panahon ng Diyos. Sino po naniniwala? Hindi mo naman talaga pwedeng ihiwalay sa paniniwalang kayang ayusin ng Diyos yung sitwasyon ng finances nyo sa panahon kung kailan ito pahihintulutan ng Diyos. Sino po naniniwala? Hindi mo naman talaga pwedeng ihiwalay sa paniniwalang kaya kang bigyan ng pambayad ng Diyos sa mga imposible mong bayarin sa panahon kung kailan ito pahihintulutan ng Diyos. At sino po naniniwala? Hindi mo naman talaga pwedeng ihiwalay sa paniniwalang kayang tapusin ng Diyos yung grabing kakapusan sa pamilya mo sa panahon kung kailan ito pahihintulutan ng Diyos. Ano ibig sabihin nito? Kasabay ng paniniwala mo na kayang gawin ng himala ng Diyos o dun sa kayang gawing himala ng Diyos, isabay mo doon yung pagpapasailalim sa panahon ng Diyos. Again, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung trust sa kayang gawin ng Diyos at yung trust sa kung kailan ito gustong gawin ng Diyos. Kung naniniwala ka sa himala ng Diyos, dapat naniniwala ka rin sa panahon ng Diyos. Ikalawa, pag napapagod ka ng mag-intay sa himala ng Diyos,
humingi ka lang ng panibagong lakas para mag-intay uli. At huwag mong i-give up ang pag-iintay. Totoo po ba? Normal naman na makaranas ng pagod ang pamilya sa pag-iintay kung maayos pa ba yung financial situation nila. Lalo na matagal eh. Totoo po ba yun? Bilang tao, normal lang naman na makaramdam tayo ng pagod eh. Na para bang imposible nang mababayaran pa yung mga bayarin natin, lalo na napakatagal na. And at the same time, normal lang na makaramdam ng pagod ang pamilya doon sa paghihintay kung makakaahon pa ba sa kahirapan, kung ilang generation na yung nangyari o nakaraan, andun pa rin sa kahirapan ng pamilya eh. Pero tandaan nyo po, hindi normal na i-give up mo yung pag-asang isang araw, aayusin ng Diyos yung financial situation ng pamilya mo. Hindi normal na i-give up mo yung pag-asang isang araw, bibigyan ng Diyos ang pamilya mo ng pambayad sa mga imposibleng bayarin. At hindi normal na i-give up yung pag-asang isang araw, ahanguin ng Diyos ang pamilya mo sa kahirapan. Sino po naniniwala, hanggat may pag-asa ka na isang araw magkakaroon ka ng sariling bahay, isang araw tutungtong ka sa sariling bahay mo? Sino po naniniwala, hanggat hindi nauubos ang pag-asa mo na magkakaroon ka ng magandang negosyo, isang araw magkakaroon ka ng magandang negosyo? At sino po naniniwala, hanggat hindi nauubos ang pag-asa mo na isang araw sasakay ka sa bagong sasakyan mo, isang araw sasakyan mo nga yung bagong sasakyan mo? Alam niyo po, again, normal na mapagod tayo. Normal na mapagod ang pamilya natin sa paghihintay, pero hindi normal na i-give up mo yung pag-asa na isang araw may himalang gagawin ng Diyos sa pamilya mo. Alam niyo po, again, minsan, ano yung gustong ituro dito ng Panginoon? Sa point na napapagod ka na mag-intay sa pagbabago ng kwento ng pamilya mo, humingi ka lang ng bagong pag-asa sa Panginoon. Sa point na napapagod ka na mag-intay sa himala ng Diyos, humingi ka lang ng bagong lakas, pero huwag kang susuko. At sa point na napapagod ka na mag-intay sa Diyos, hingi ka lang uli ng lakas sa Diyos, pero huwag na huwag kang give up at ang pamilya mo. Another thing, bakit may mga pamilya nami-miss nila yung maraming himala ng Diyos sa kanilang pamilya? Napagod ng bigyan ng pagkakataon ang himala ng Diyos. Totoo ba minsan, tayo pa napapagod na bigyan ng pagkakataon ng Diyos na baguhin sitwasyon natin eh. Totoo po ba? Minsan tayo pa napapagod na bigyan ng pagkakataon ng Diyos na tulungan tayong mabayaran yung mga bayarin natin. At minsan tayo pa napapagod na bigyan ng pagkakataon ng Diyos na hanguin tayo doon sa matinding kakapusan sa buhay. Why? Una, minsan mas nangingibabaw na tampo sa ating puso kaysa pagtitiwala sa Diyos. Totoo po ba yan? Sino po aminado, nakaramdam na ng tampo sa Diyos? Ako lang po ba yan? Sino aminado, sometimes nakaramdam ka ng tampo sa Diyos? Napakiramdam mo parang, Lord, bakit sila? Ang ganda-ganda ng buhay, ang ayos-ayos ng pamilya. Pero kami, bakit ganito? Sino po rito ganon? Minsan natanong mo na ang Diyos. Alam niyo po, minsan sa sobrang hirap ng financial situation ng pamilya natin, hindi natin maiwasan makaramdam ng pagdaramdam sa Diyos. Totoo po ba yan? Minsan sa sobrang imposible na yung mga dumarating na bayarin sa atin, yung tingin mo parang hindi na makatarungan. Sometimes, hindi mo maiwasan parang magtampo sa Diyos. At minsan sa sobrang kakapusan ng pamilya mo, lalo na nakikita mong nagugutom ang pamilya mo, ang nanay mo, ang tatay mo, nagugutom yung mga anak mo, hindi pa pwedeng hindi ka makaramdam ng bitterness sa puso mo. Totoo ba yan? Ang problema minsan, ang impact ng pagtatampo sa Diyos, pinipilit natin baguhin sitwasyon natin on our own that leads to develop pride within us. Minsan, ang impact ng pagtatampo natin sa Diyos, pinipilit natin baguhin yung sitwasyon natin
kahit hirap na tayo, that lead to develop self-pity within us. At ang pinakamatinding problema, minsan, ang impact ng pagtatampo natin sa Diyos, pinipilit natin baguhin sitwasyon natin nang wala na sa equation ang Diyos that leads sa tuluyang paglayo natin sa Diyos. Iyon pala yung pwedeng dalhin sa atin pag hindi tayo naging aware na lumalalim na yung tampo natin sa Diyos. Pwede palang ma-develop yung pride, pwede palang ma-develop yung self-pity sa atin, and at the same time, pwede pala tayong tuluyang malayo sa Diyos. Ikalawa, minsan, mas nangingibabaw na tiwala sa nagawa before kesa sa nagawa ng Diyos before. So, totoo ba madalas? Walang masama sa tiwala sa sarili na magbabago sitwasyon ng finances ng ating pamilya. Pero sino naniniwala? Dapat hindi nangingibabaw yung tiwala sa sarili sa tiwala sa Diyos. Na siya naman talaga ang magbabago ng financial situation ng pamilya natin. Totoo ba yan? Sino naniniwala? Wala namang masama na magtiwala ka sa sarili mo na mababayaran lahat ng mga imposibleng bayarin na makakaahon ng pamilya sa imposible o sa grabing kakapusan, pero hindi dapat na mangibabaw yung tiwala mo sa sarili mo sa tiwala mo sa Diyos. Ano ibig sabihin nito? Tama lang na magtiwala sa sarili, pero huwag mong pangibabawin ito sa tiwala mo sa Diyos. Tama lang na magtiwala sa sarili, pero huwag mong tanggalin ang tiwala mo sa Diyos. At tama lang na magtiwala sa sarili, pero huwag mong papalitan ng tiwala mo sa sarili mo yung tiwala mo sa Diyos. Dahil ang dulo nito, it will lead to your family na mas ma-miss ang mga himala ng Diyos. At ikatlo, na dahilan, bakit nami-miss ng maraming mga pamilya ang himala ng Diyos? Alam niyo po, napagod ng maniwala sa himala ng Diyos. Totoo ba may mga tao, napagod ng maniwala na may himala pa nga ang Diyos eh. May mga tao napagod ng maniwala na kaya pang baguhin ng Diyos yung financial situation ng kanilang buhay. May mga tao napagod ng maniwala na may himala pa ang Diyos para mabayaran yung mga imposibleng bayarin nila ng pamilya nila. At may mga tao na pagod ng maniwala na isang araw iaahon pa sila ng Diyos sa kahirapan. Ang problema, una, ang pagtanggi sa himala ng Diyos ay pwedeng maging pagtanggap mo o pagtanggap mo na lang sa sitwasyon niya. Alam niyo po, pinakamahirap na tanggapin, sino naniniwala? Pinakamahirap tanggapin para sa pamilya mo, yung hindi na magbabago ang financial situation ng pamilya nyo. Totoo ba yan? Pinakamahirap tanggapin yung hindi na mababayaran ng pamilya mo yung mga bayarin nyo. At pinakamahirap tanggapin para sa pamilya mo yung hindi na makakaahon sa kakapusan ang pamilya mo. Why? Kasi nga, anumang pinaniniwalaan mo, madalas, nagiging hantungan nito. Anumang tinatanggap mo, madalas, nagiging totoong kwento ng pamilya mo. Kaya nga, kung meron ka mang dapat tanggapin, lalo na yung para sa pamilya mo, yun yung himala ng Diyos. At kung meron ka mang dapat paniwalaan, lalo na sa pamilya mo, yun yung himala ng Diyos para sa pamilya mo. Ikalawa, ang pagtanggi sa himala ng Diyos ay pwede maging pagtanggi mo mismo sa Diyos. Totoo ba? Pag tinatanggihan mo, kayang gawing himala ng Diyos, hindi lang yung himala ng Diyos ang tinatanggihan mo, maging ang Diyos mismo. Pag tinatanggihan mo ang kapangyarihan, pag tinatanggihan mo ang kakayanan ng Diyos, hindi lang ang kapangyarihan at ang kakayanan ng Diyos ang tinatanggihan mo, kung hindi mismong ang Diyos
ang tinatanggihan mo. Kaya nga ganun kaimportante na dapat malinaw sa bawat pamilya na hindi dapat pinagdududahan ang kayang gawin ng Diyos sa financial status ng pamilya nyo. Ganun kaimportante na dapat malinaw sa bawat pamilya na hindi dapat pinagdududahan kayang gawin ng Diyos sa mga imposibleng bayarin ng pamilya mo. At ganun kaimportante dapat sa bawat pamilya na hindi dapat pinagdududahan ang kayang gawin ng Diyos na iahong kayo sa grabing kakapusan at kahirapan. Now, the question is, bakit nga ba kailangan mong patuloy na umasa sa himala ng Diyos? Alam niyo po, bakit kailangan mo at ng pamilya mo na patuloy na umasa sa himala ng Diyos sa hindi mo inaasahang paraan, magpapadala ng himala ang Diyos? Sino po naniniwala? Dito po sa chapter 2 o dito sa 2 Kings chapter 4 verses 3 to 6, ang sabi doon, sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang lahat ng kapitbahay mo at manghiram ka ng maraming sisidlan. Pumasok kayo ng mga anak mo sa bahay nyo at isaran nyo ang pinto. Ibuhos nyo ang langis sa lahat ng sisidlan. Itabi mo ang bawat sisidlan na mapupuno mo. Kaya ginawa ng babae ang inuutos ni Eliseo sa kanya at isinara nila ang pinto ng bahay nila. Pagkatapos dinala sa kanya ng mga anak niya ang mga sisidlan at nilagyan nila ito ng langis nang mapuno na ang lahat ng sisidlan. Sinabi niya sa kanyang mga anak, bigyan mo pa ako ng sisidlan. Sumagot ang anak niya, wala na pong sisidlan at tumigil na ang pag-agos ng langis. Sino po naniniwala? Madalas ang himala ng Diyos dumarating doon sa mga pinaka-unexpected ways ng Diyos. Sino po naniniwala? Madalas ang himala ng Diyos dumarating doon sa pinaka-hindi mo inaasahan na paraan. At sino po naniniwala? Madalas ang himala ng Diyos, gugulating ka na lang. What does it mean? Una, bago pa ang problema mo, may nakahanda ng solusyon ng Diyos para sa pamilya mo. Sino po naniniwala? Bago pa dumating yung bayarin mo, may nakahanda ng solusyon dyan ng Diyos. Bago pa dumating yung mga anak mo, may nakahanda ng pampaaral dyan ng Diyos. Sino po naniniwala? Bago ka pa magkapamilya, may nakahanda na ang Diyos para pambili mo ng bahay. And at the same time, sino po naniniwala? Bago pa dumating ang kinabukasan ng inyong pamilya, may nakahanda na ang Diyos na provision para sa pamilya mo. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Again, bago pa ang lahat ng problema sa pera ng pamilya, may nakahanda na ang Diyos para sa iyong pamilya. Alam niyo, sa tingin niyo, nagkataon lang ba na marami silang kapitbahay, na maraming sisidlan ng langis na bakante? Sa tingin nyo, nagkataon lang ba na yung nahiram nilang mga sisidlan ng langis, nakahanda na para ipahiram sa kanila ng mga kapitbahay nila? No. Anong pinapakita nito? Maaaring ang nakikita mo ngayon ay yung grabing financial situation ng pamilya mo, pero sa likod nito, matagal nang may nakahandang solusyon ang Diyos para sa grabing financial situation ng pamilya mo. Maaari ang nakikita mo ngayon yung imposibleng bayarin na meron ng pamilya mo, pero sa likod ng imposibleng bayarin ng pamilya mo, matagal nang may naihandang solusyon ang Diyos dito. Maaaring ang nakikita mo ngayon ay yung grabing kakapusan, kahirapan na meron ng pamilya mo, pero ang totoo, matagal nang may nakahandang solusyon ang Diyos para makaahon kayo sa grabing kakapusan at kahirapan sa buhay. Ikalawa, bago pa ang problema mo at ng pamilya mo sa pera, may naihanda ng solusyon ng Diyos na higit pa sa kailangan mo. Sino po naniniwala? Ang Diyos pag tumugon, madalas sobra pa sa kailangan mo, sobra pa sa kailangan ng pamilya mo. Totoo ba yan?
Sino rito na-experience na yon? Sobra pa doon sa hinihingi mo ang binigay ng Diyos. Sobra pa doon sa kailangan mo ang pinadala ng Diyos. Alam niyo po, again, mula doon sa tila imposibleng bayarin ng pamilya mo, kayang gawin ng Diyos na ikaw naman ang magpapautang. Sino po naniniwala? Kayang gawin yun ng Diyos. Mula doon sa tila imposibleng bayarin ng pamilya mo, isang araw, ikaw naman ang lalapitan ng mga tao. Sa'yo naman lalapit yung mga tao. At sino po naniniwala? Kayang gawin ng Diyos. Mula doon sa grabing kahirapan na dinadaanan ng pamilya mo, isang araw, magiging patotoo ka ng himala ng Diyos. Na kayang bumago ng Diyos ng buhay ng isang tao, ng buhay ng pamilya. Alam niyo po, pag tumugon na ang Diyos sa problema mo at ng pamilya mo, maniwala ka, hindi lang solusyon ang ihahatid nito. Babaguhin pa nito completely ang sitwasyon ng pamilya mo. Ikalawa, bakit kailangan mong patuloy na maniwala sa himala ng Diyos? Sa kakaunting meron ka, magsisimula ang himala ng Diyos. Ang sabi doon sa 2 Kings chapter 4 verse 2, sinabi sa kanya ni Eliseo, ano ang maitutulong ko sa iyo? Sabihin mo sa akin, ano ang mayroon sa bahay mo? Sumagot ang babae, wala po, maliban lang sa kaunting langis at lalagyan. Sino po naniniwala? Sa kakaunting meron ka, magsisimula si Lord ng himala sa pamilya mo. Sino po naniniwala? Hindi ka hihahanapan ng Diyos nang wala sa iyo para bigyan ka ng himala at ang pamilya mo. At sino po naniniwala? Mula sa wala, lilikha ng himala ang Diyos para sa iyo at para sa pamilya mo. What does it mean? Una, sa halip malungkot ka, sa kakaunting meron ka, mas tingnan mo ang kayang gawin ng Diyos sa kakaunting meron ka. Totoo ba madalas? Punong-puno tayo ng disappointment dahil sa kakaunting hawak mo, hindi mo alam kung paano mababago nito yung financial situation ng pamilya mo. Totoo po ba yan? Sino rito nakaranas na ng disappointment dahil sa kakaunting meron na hawak siya? Totoo po ba? Madalas punong-puno tayo ng disappointment dahil doon sa kakaunting hawak natin na hindi natin alam kung paano pagkakasyahin doon sa mga bayarin na meron ng pamilya. At totoo po ba? Madalas punong-puno tayo ng disappointment dahil doon sa kakaunting hawak mo na hindi mo alam kung paano nito maiaahon ng pamilya mo doon sa grabing kahirapan. But sino po naniniwala? Mula doon sa kakaunting meron ka, kayang baguhin ng Diyos yung financial situation ng buhay mo. Sino naniniwala? Mula doon sa kakaunti na meron kayo ngayon ang pamilya mo, magsisimula ang himala ng Diyos para mabayaran lahat ng bayarin nyo. At mula doon sa kakaunting meron kayo, magsisimula ang himala ng Diyos para aahon kayo sa grabing kahirapan ng buhay. Ikalawa, sa halip malungkot ka, sa kakaunting meron ka, kumilos ka, umalis ka sa kinalalagyan mo. Sino po naniniwala? Sa lahat ng himala ng Diyos, may participation lagi ang tao. Totoo po ba yan? Walang ginawa ang Diyos na himala na hindi kinailangan ng pagsunod ng tao. Hindi ka mauupo lang at mararanasan mo na ang himala ng Diyos. No. Ang tawag doon sa participation ng tao sa himala ng Diyos, obedience. Aalis ka sa place of origin mo para maranasan ang himala ng Diyos. Yung mag-iina na byuda ng isang propeta, hindi sila nag-stay sa harap ni Eliseo. Ginawa nila ang pinagagawa sa kanila at matapos nilang sumunod, naranasan nila ang simula ng himala sa buhay nila.
Sino po rito pamilyar sa kwento ng inabutan yung Kodak films? Yung may mga, ano tawag doon? May negative pa siya. At sino po naka-pamilyar sa Sony, sa kumpanya na Sony, doon sa isa rin sa mga nagpasimula ng digital cam. And at the same time, sa Fujifilm, sino ang pamilyar doon sa mga kumpanya na yon? Sa tingin nyo, ano dahilan yung Sony at yung Fujifilms ay nag-stay sila sa market, nakasurvive, pero ang Kodak, bakit hindi? Alam niyo po, way back 1975, nung maimbento nung kanilang engineer, ng Kodak engineer, na si, na pangalan nito, si Allison. Alam niyo po, nung maimbento niya to, na hindi na gumagamit ng film, yung kanilang kumpanya, tinerdan nito. Sabi nila, maganda yan, pero wag mong sasabihin kahit kanino. Hindi nila ginamit yon, hindi sila nagbigay ng interest dito. Alam niyo po, kasi nga ang primary source ng income nila, that time, yung film. Yun yung malaking pinagkukuhanan ng kanilang income o ng kanilang kita until ang Sony nakita yung opportunity na to, pinabahan nila ng digital cam ang market. Ang Kodak, tinanggihan nila yon. Hindi nila nakita na kailangan nilang umalis doon sa kanilang place of origin, kailangan nila na mag-evolve. On the part of Fujifilm, bakit sila nakasurvive? They learned to evolve. Nakita nila na yung isa sa mga sangkap ng film na ginagamit nila, which is yung collagen, nakita nila na may maganda tong epekto sa balat ng tao. Sino po nagko-collagen? Ang ginawa nila, alam niyo po, nung makita nila to, from Photolab company to cosmetic company to pharmaceutical company. Nag-evolve sila nang nag-evolve ang Fujifilm. In short, para maranasan mo ang himala ng Diyos, sumunod ka lang sa pinagagawa ng Diyos. Huwag kang mauupo lang at intayin ang himala ng Diyos. Pag may sinabi ang Diyos, gaya ng sinabi ni Eliseo, doon sa mag-iina, sumunod ka rin sa pinagagawa ng Diyos. Pag sinabi ng Panginoon, anak, pumunta ka roon at nandoon ang katuparan ng mga pangarap mo, sumunod ka sa Diyos. Finally, bakit kailangan mong maniwala? Patuloy na maniwala sa himala ng Diyos. Sa gitna ng pinakamatinding problema, dumarating ang himala ng Diyos. Doon po sa verse 1, ang sabi doon, may isang byuda na ang asawa ay kaanib noon sa grupo ng mga propeta. Isang araw, humingi siya ng tulong kay Eliseo. Sinabi niya, patay na po ang asawa ko na inyong lingkod at alam niyo kung gaano niya iginagalang ang Panginoon. Ngayon, ang tao po na pinagkakautangan niya ay dumating para kunin ang dalawa naming anak na lalaki upang gawing alipin bilang kabayaran sa utang. Sino po naniniwala? Sa puntong wala nang magagawa ang tao, may kayang gawin ng Diyos sa problema mo. Sino po naniniwala? Sa puntong wala nang maibibigay na solusyon ng tao, may maibibigay na solusyon ng Diyos sa iyo at sa pamilya mo. What does it mean? Una, lahat ng himala nangyari sa pinakamahihirap na sitwasyon. Walang nangyaring himala doon sa mga madadaling sitwasyon ng pamilya. No. Lahat ng himala ng Diyos nangyari doon sa pinakamahihirap na sitwasyon. Pansinin niyo yung mag-iina. Kailan nangyari yung himala ng Diyos sa kanilang buhay? Sa puntong wala na silang pambayad sa kanilang utang at magkakahiwa-hiwalay na sila. Ano pinapakita nito? Sa puntong grabe kinakaharap na problema ang pinansyal ng pamilya mo, pwedeng dumating ang himala ng Diyos. Sa puntong tila imposible na bayaring kinakaharap ng pamilya mo,
pwedeng dumating ang himala ng Diyos. At sa puntong tila imposible nang umahon sa matinding kahirapan ang pamilya mo, pwedeng dumating ang himala ng Diyos. Church, maniwala ka. Alam ng Diyos ang nangyayari sa pamilya mo. Maniwala ka. Alam ng Diyos ang problema niyo sa pera. Maniwala ka. Kung papaano na-amaze ang mag-iina sa ginawa ng Diyos, ganon ka din i-amaze ng Diyos at ang pamilya mo. Sa hindi mo inaasahang paraan, magpapadala ng himala ang Diyos sa pamilya mo. Sa kakaunting meron ka at ang pamilya mo, magsisimula ang himala ng Diyos. At higit sa lahat, sa gitna ng matinding problema ng pamilya mo, gugulatin ka ng himala ng Diyos. Gaya ng tanong ni Eliseo sa babaeng biyuda, anong gagawin ko para sa iyo? Sabihin mo sa akin. This morning, naniniwala ako. Ito rin ang gustong itanong ng Diyos sa iyo. Dahil hindi aksidente na ito yung narinig mong mensahe this morning. Alam ng Diyos, hindi lang yung pinagdadaanan mo ngayon, maging yung mga matitinding pinagdaanan nyo sa nakaraan ng pamilya mo. Kahirapan sa pera, kakapusan, grabing kahirapan, matitinding bayarin. Alam ng Diyos lahat yun. And again, gaya ng tanong ni Eliseo sa babaeng biyuda, ito rin yung gustong itanong ng Diyos sa iyo. Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sabihin. Maniwala ka. Kasama mo ngayon ang Diyos at handa siyang makinig sa iyo para sa pamilya mo. Church, sometimes, gaya po ng tinanggap nating mensahe, parang napapagod na tayong maniwala na may himala pang darating sa buhay natin at sa pamilya natin. But again, ang Diyos hindi mapapagod magbigay ng pagbabago sa pamilya mo. Hindi mapapagod ang Diyos na isang araw iahon sa kahirapan ng pamilya mo. Hindi mapapagod ang Diyos na isang araw makalaya kayo sa mga bayarin. At hindi mapapagod ang Diyos na isang araw baguhin ang sitwasyon ng pamilya mo. Mula doon sa pinakamahirap na sitwasyon, iaangat ng Diyos ang pamilya mo. Mula doon sa pinakamahirap na sitwasyon, iaangat ng Diyos ang mga magulang mo. At mula doon sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay, iaangat ng Diyos ang mga anak mo. Again, hindi mapapagod ang Diyos para sa pamilya mo. Hindi mapapagod ang Diyos para baguhin ang kwento ng pamilya mo. Let us pray. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa iyo. Lord, sa lahat po ng aming nakasama dito sa physical service, sa online service, patuloy na itanim mo po sa kanilang puso ang pananampalataya, ang pagtitiwala sa iyo na isang araw babaguhin mo ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Isang araw
iaahon mo sila sa kahirapan. Isang araw, makakalaya sila sa lahat ng kanilang bayarin. At isang araw, sila naman ang tutulong sa mga nangangailangan. Salamat po. Muli, ito po ang mga aking dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. God bless you.